Creepy ba para sa inyo yung mga manika? Tingnan nyo itong mga picture na to. No? Alam nyo, gets ko kung bakit marami natatakot sa kanila. I think it especially has something to do with the eyes na parang buhay. Ito ngayon yung plot twist sa kwento natin ha. Paano kung malaman nyo na meron palang mga tao na humuhukay ng bangkay para gawin silang manika? Yung dating makatotohanang manika, totoo na pala. Maniniwala ba kayo? Kikilalanin natin ngayong gabi yung lalaking si Anatoly Moskvin. At bakit nga ba siya tinatawag na The Doll Maker? November 2, 2011, 26 na lifelike dolls yung natagpuan sa loob ng apartment nitong 45 years old na lalaking ito. Mga manika na una akala nila parang tao daw. Hala, mga laruang tila inosenteng mga batang parang nakatitig sa'yo. Pagpasok mo sa kwartong kinalalagyan ng mga ito. Meron silang iba't ibang mga damit. Meron silang iba't ibang mga itsura, no? Yung iba may mga naka-boots, naka-medyas, naka-dress. Yung iba may make-up pa. Sa unang tingin, parang laruan lang sila. Pero kung sisilipin mong maigi yung mga detalye, hindi ka lang basta-basta magugulat kung hindi literal nakikilabutan ka. Yung iba mga, baka masukay. Once you realize na kapag hinawakan mo, hindi pala gawa sa plastic o sa tela, itong mga manikang to dahil totoong tao pala sila. Yung mga manika, galing sa mga bangkay ng mga bata na galing sa sementeryo. Mga bangkay na kahit hindi nakakapagsalita, pinagkaitan ng katahimikan matapos silang kunin sa kanilang libingan. Sa gabing ito, 30 sa isang sensitibo, medyo weird at nakakabaligtad ng sikmura yung kwentong ibibigay ko sa inyo. Kaya hinga na ng malalim dahil kailangan ko na kumalma kayo bago tapusin ang kwentong ito. 28 ростовых кукол, которых он... Police found 28 human-sized dolls which he had prepared himself using clothes which were stolen from the graves in cemeteries and also mummified fragments of human bodies. Russian police have released this video they shot in what can be described as a house of horrors. They say those aren't dolls strewn about the apartment, but actual remains of people a historian had dug up and dressed in women's clothing and then put on display. Marami sa atin ang mahilig sa mga manika, mula sa mga batang mahilig maglaro, hanggang sa mga nakakatandang avid collectors. Hindi may pagkakaila na yung mga manika ginagawang koleksyon, no? At pinagpapasapasahan ng iba't ibang henerasyon. Growing up, halos lahat naman po tayo na-expose sa mga manika, no? Yung mga Barbie, alam natin yan. Kahit lalaki ka, di ba? Alam mo rin yung Bratz. Ngayon nga, mga labubu na. Pinagkakaguluhan at nagmamahal pa ng sobra-sobra. Walang duda na noon man o hanggang ngayon, hindi nawawala sa uso itong mga manikang ito. At nag-iiba-iba lang siguro yung taste ng mga nangongolekta at naglalaro nito over time. Ito yung mga katanungang sasagutin natin ha, base sa mga nasabi ko sa inyo. At siguraduhin nyo na lumingon-lingon muna kayo sa mga paligid ninyo. Baka nakatitig sa inyo yung mga manika na nakadisplay dyan sa bahay nyo. O kung manika ba talaga sila, o baka meron silang sariling buhay. Titigan nyo maigi ha, baka gumagalaw yung mata nila. Ito na yung mga tanong ha. Una, sino muna tong si Anatoly Moskvin? Pangalawa, bakit siya tinatawag na The Doll Maker? Although medyo obvious naman, di ba? At pangatlo, saan kaya galing yung mga manika niya? Saan niya pinagpupupulot? Alam na natin, pero magbibigay tayo ng mga detalye. Umpisahan na natin ang kwento. Sino si Anatoly Moskvin? Pinanganak po siya noong September 1, 1966. Si Anatoly Yuryevich Moskvin ay mula sa Nizhny Novgorod na kilala bilang 5th largest city sa Russia. Bata pa lang po itong si Anatoly, mahilig na daw talaga siyang gumala-gala at maglibot-libot sa mga sementeryo kasama yung mga kaibigan niya. Noon kasi, miski kami, pag wala talaga kaming magawa kung saan talaga tayo pumupunta, especially noon wala pa namang internet, diba? Minsan pumupunta rin kami dyan sa sementeryo sa Malabon, mga ganong bagay. So baka ganito rin yung ginagawa nila. Partikular dito sa binibisita nila yung Krasnaya Etna Cemetery na nasa Leninsky District ng kaparehong syudad.
Ngayon, isang araw, 1979. So habang pagala-gala po sa sementeryo ang batang si Anatoly, meron po siyang nakitang isang funeral procession ng isang 11 years old na babae. Ayon sa kanya, pinilit daw siya ng mga lalaking nakasuot na itim na halikan sa muka yung bangkay ng batang babae na nagngangalang si Natasha Petrova. Hindi ko masabi sa inyo kung may kinalaman ba to sa tradition or whatever, no? Pero sabi niya, merong isang matanda daw na nagtulak ng mukha niya doon sa waxy forehead na babae na merong isang embroidered na cap. At wala na raw siyang magawa kung hindi halikan ito. Nung inutusan siya, hinalikan niya ng paulit-ulit. Matapos pahalikan sa kanya yung bangkay, yung nagdadalamhati po na nanay ni Natasha, nilagyan ng wedding ring yung daliri ni Anatoly bago lagyan ng kaparehong singsing yung bangkay ng anak niya na tila ba kinakasal silang dalawa. Mula ng araw na yon, nagsimula na raw yung matinding fascination at obsession ni Anatoly sa manika and death. Dahil dito, maging sa pagtanda niya ay kasama ang mga ito sa mga naging interes ng lalaki. Mga interes na hindi lang babago sa buhay niya kung hindi magbibigay ng kilabot sa buong Russia and even sa atin. Nag-aral po siya ng philology sa Moscow State University at dahil likas na matalino po siya, naging kilala sa kanilang academic circle si Anatoly bilang isang tao na may malawak na kaalaman at interes pagdating sa Celtic history, folklore, languages, at linguistics. At kung akala nyo yan lang, nagkakamali kayo dahil isa rin siyang self-proclaimed expert dahil nga parang naging hobby niya na rin, no? Pagdating sa mga sementeryo, burial rituals, kamatayan, at maging mga occult na mas kilala ng karamihan bilang pagsasanay sa mga misteryoso, espiritual na mga kasanayan. Ayon sa mga kwento, meron siyang library na umaabot daw sa 60,000 na mga libro at documents. Idagdag pa yung kanyang koleksyon ng malalaki at lifelike na mga manika. He also loves history. Spoke 13 languages. Talino. Mahilig din daw siya mag-travel at isang college professor at journalist siya at the same time. Kaya dahil sa mga yan, dalawa yung naging paglalarawan ng mga kakilala at mga katrabaho ni Anatoly sa kanya. It's either henyo or yung iba, baliw. Ganyan. Sobrang talino. Baliw. Ang dami naiisip. May mga ganun eh. Kung kayo yung tatanungin ko, ano sa tingin nyo yung swak na salita para sa kanya sa dalawang yan? The Investigation. Tatalon tayo sa 2009. Masyado pong malapit yung 2009 sa taon natin ngayon. Ibig sabihin, medyo modern pa yung kwento, no? Sa taong ito, dumami yung report ng mga taong nagagalit dahil yung mga libingan daw ng mga kapamilya nila parang hinukay daw. At yung iba pa, nung chinek nila, wala nang laman. Nung una, marami naghinala na isa itong hate crime. Lalo pa at umubugong yung mga balita na posible daw na may mga terorista or yung mga extremist na tinatawag. Yung maaaring gumawa ng mga kalapastanganang ito. Dahil sa mga balitang yan, maraming natakot. Kaya napilitan po magpadala ng mga investigador yung Russian Interior Ministry para malaman kung ano ba talaga yung nangyari. Umabot sa Russian Ministry. 2 taon silang patuloy na nag-iimbestiga pero wala silang nakuhang kahit anong lead sa mga nangyari. Na para pa pinaglalaroan sila dahil sa loob nitong 2 taon na to, patuloy pa rin daw yung misteryosong pagkawala ng mga bangkay doon sa sementeryo. Pero kahit isang lead, walang makapagturo sa salarin. So wala rin silang nakuha. Parang sa atin ganon. 2011, meron pong isang terrorist attack sa Moscow. Ang naging dahilan para mas pag-igtingin yung investigasyon sa mga nawawalang bangkay sa sementeryo. Wala namang kinalaman sa terorista, di ba? Inisip nila na terrorist attack ito dahil karamihan sa mga nagsusumbong mga Muslim po. May mga ganon, no? Hindi po natin sinusuportahan yung ganyang ideolohiya, no? Ayon sa mga ito, tila pa mga libingan ng Muslim lang yung ginugulo. Ayon. Pero yung ibang mga lahi, parang hindi naman daw ginagalaw. Yun na yung hate crime sa mga Muslim. Okay. Isang gabi, habang nakabantay yung mga investigador, nagkataon naman na nakita nila sa libingan ng isang Muslim si Anatoly. Dahil dito, kahit wala pa talagang ideya yung mga investigador sa mga totoong pangyayari, hinuli siya at naging lead suspect. Dito na nga magsisimulang maging mas nakakakilabot itong ating kwento.
So ano na kaya yung nangyari kay Anatoly at anong makikita doon sa kwarto niya? The dolls. As a part of the investigation, sinadya nilang puntahan yung apartment na tinutuluyan ni Anatoly kasama yung mga magulang niya para lang i-check kung meron pa silang makukuhang posibleng ebidensya. Pagpasok nila sa mismong kwarto ni Anatoly, merong mga life-size dolls at figures doon sa loob. Na sa unang tingin, akala nila yung mga antigong mga manika lang, no? Mga porcelain dolls. Yung parang mga bata talaga, di ba? Iba't iba yung mga laki, iba't iba yung mga itsura, pati yung mga damit, iba-iba. Sabi ko nga sa inyo, may mga naka-makeup pa, may mga naka-high boots pa, may mga naka-dress, naka-jacket. Pero ang weird nung itsura nung iba dahil yung makeup ay nakapaibabaw sa telang tila ba itinakip lang sa mukha noong manika. Tapos yung mga kamay, nakatakip din ng tela. Alam nyo na kung bakit. Sa patuloy na pagtingin-tingin ng mga pulis sa nasabing kwarto, mas lalo silang kinalabutan nung biglang tumunog yung isang manika na nasagi nila. Tunog na parang galing sa music box, straight out of a horror film, di ba? One of the dolls had a piece of gravestone with a name scrawled on it inside its body. Yung isa naman, mayroon pang hospital tag na kung titignan ng mabuti, mayroon nakasulat na araw at oras ng kamatayan. Kasama na rin yung cause of death. At yung isa pa, mayroon to yung puso sa loob mismo nung kanyang katawan. Nakakaloka yun. So dito na na-realize ng mga pulis na hindi manika yung mga tinitignan nila at kasama nila sa kwartong yon kung hindi mga totoong tao. Nashock sila, hala, bangkay ito. Matatakot ka, di ba? Mga bangkay na ilang taon na rin hinahanap ng mga nagmamahal dito matapos mawala sa kani-kanilang mga libingan ng mga ito. So can you imagine kung gaano kalalang kilabot yung na-experience ng mga pulis na nakadiscover sa mga tinago niyang bangkay. Kung ako yan, hindi nila siguro ako magugulat talaga, matotrauma po talaga ako habang buhay. Going back, umamin naman si Anatoly na totoong mga bangkay yung na-retrieve sa kwarto niya. At ayon sa kanya, nilalagyan niya ng mga basahan yung loob ng mga nabubulok na bangkay. Binabalutan din niya ng mga nylon tights o tela yung muka at ulo para magmukhang manika. Yung iba sa mga ito, nilalagyan niya rin ng music box, which explains the sound that the police heard when they accidentally bumped doon sa isa sa mga manika. So, para daw tuwing hinahawakan niya, tumutunog sila siguro para magmukha silang buhay. Para naman sa mga mata ay gumagamit siya ng mga butones na para bang galing doon sa pelikulang Coraline. Ganon, para daw makasama niya ang mga ito na manood ng cartoons. Parang banding pa nila. Nakakaloka. Sa totoo lang, hirap na hirap akong tignan yung mga larawan na available online dahil talagang nakakakilabot po. Minamify niya ang mga ito. Alam mo, pag tinitingnan ko, parang yung tipong pagpikit mo, mumultuhin ka sa imagination mo at di ka papatahimikin. Gaya ng pagkawala ng katahimikan nila mula hukayin sila ni Anatoly. Sino hindi kikilabutan sa ganyan, di ba? Ngayon, ito na yung motibo. Sabi ni Anatoly, ang rason daw kung bakit humuhukay at kumukuha siya ng mga bangkay ng batang babae kasi malungkot siya. At 45 years old, by the time he was arrested po, single pa rin siya at ang isa sa mga pangarap niya sa buhay ay magkaroon ng anak. Sinubukan niya mag-ampon, but Russian adoption agencies declined dahil daw kulang yung kinikita niya. Hindi siya financially capable to adopt a child. Pero kung ako yung tatanungin, although hindi naman po ako eksperto, masasabi ko rin na hindi siya parang mentally fit to solely take care of another human being. Siguro may mga ganong factors din. Lalo na po ang bata, given everything that has been discovered about him. Idagdag pa na naniniwala at naghihintay daw siya na darating yung tamang siyensya na maaaring muling makabuhay sa mga taong patay na. He wanted to bring dead people back to life either through science or black magic. At ayon sa kwento niya, nagsimula daw siya 20 years ago sa paghahanap ng mga batang namatay through obituary sa dyaryo. Pinupuntahan niya yung libingan at doon daw siya natutulog para makausap yung patay at malaman kung gusto ba ng mga bangkay na mabuhay sila. Naniniwala kasi siya na kagaya ng mga tao sa Siberia o yung mga ancient Yakuts na tinatawag, na ang pagtulog sa nicho ay isang paraan para makausap yung mga yumao na. Sabi din niya, never siyang naghukay ng libingan at nanguha ng bangkay na walang permission mula sa mga batang nasa loob.
Kakaloka. And as years passed, dahil hindi na niya physically kayang matulog sa nicho, naisipan niyang iuwi na lamang ang mga ito sa apartment niya para mas madalas niyang makasama at makatabi sa pagtulog ang mga ito. So umabot po sa 26 na bangkay ang kumpirmadong nakita sa loob ng kwarto niya. At ayon sa investigasyon, the dead bodies range from 3 to 25 years old. At isa sa mga ito ay nasa kanya sa loob ng 9 na taon. Grabe! Siguro nagtataka kayo, no? Sa loob ng 9 years, hindi man lang nakatulog yung mga magulang niya, nakasama niya sa bahay na kung anong ginagawa nitong si Anatoly. Nasabi ko na sa inyo, no? Isa rin tinitira nila ng parents niya. The truth is, wala silang idea dahil bukod sa madalas wala sa bahay itong mga magulang niya, ang pagkakakala daw ng mga ito, manika lang yung mga nakadisplay doon. Nakakaloka yan, no? Pag nalaman, hala, bakay pala yung kasama mo ng halos 1 dekada. Sabi pa ng nanay niya, nakita namin itong mga manikang to, pero hindi naman namin pinagsuspetsahan na merong bangkay sa loob. Akala namin, hobby lang niya na gumawa ng mga manika. Wala naman kaming nakitang mali. Wala naman talaga, diba? Pero creepy, sa totoo lang. Scary talaga. Anyway, naaresto po si Anatoly noong November 2, 2011. Nag-release ang mga pulis ng video kung saan makikita yung mga manika na nakakalat sa kwarto at sa garahe ng apartment ni Anatoly. Nakaupo sa mga shelves, sa sofa, at kung saan-saan pa. Nakasuhan naman ng desecration of graves and dead bodies si Anatoly na usually ay may kaakibat na parusang 5 taon na pagkakakulong. At by May 25, 2012, Anatoly was deemed as unfit to stand trial at dahil dito, he was released from criminal liability pero sinentensyahan siya ng coercive medical measures na sabi ng PubMed Central ay any measure applied against the patient's will or in spite of his or her opposition are commonly used in clinical medical practice, particularly but not exclusively in psychiatry. Dahil dyan ay dinala siya sa isang psychiatric clinic where he was diagnosed with schizophrenia. Ayun na, may mga naririnig po, ganon, kung saan pa ulit-ulit na extend yung treatment niya until September 2018 kung kailan sinabi ng mga doktor na maaari siyang palayain. Isang akbang na agad ding binawi nung February 2019 dahil ayon sa isang psychiatric evaluation, masyado para umaaga para pakawalan ito. Ayon kay Anatoly, aware siya na krimen yung ginawa niya. However, naramdaman niya na yung mga bata daw tinatawag siya para iligtas sila at naniniwala na itong mga pagligtas sa mga bata mas importante pa kaysa sa pagsunod sa batas. Sinabi niya naman na wala siyang sexual na attraction dito sa kanyang mga manika. Tinuring daw niya ang mga ito bilang sarili niyang anak. Kinakausap, kinakantahan, kasamang manood ng cartoons at nagse-celebrate pa ng birthday at ng iba pang mga okasyon. Sa totoo lang, ang creepy po nitong kwento natin but at the same time, nakakalungkot. Biruin nyo because of his overwhelming loneliness. Kahit pa technically speaking, napakadami pong taong nakapalibot sa kanya, including his parents and his colleagues, he still had to seek comfort and company from dead people. Gaya nga na lagi kong paalala, if you're getting overwhelmed because of your emotions, kung may nararamdaman kayong kakaiba, it is best to seek professional help. Hindi kung sino-sino o hindi kung maging sa mga bangkay, sa nicho ang dapat nating kausapin. Kung hindi profesional na maaaring makapagbigay ng tulong sa atin. Mag-like, subscribe, at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Napakarami pa po nating kwento, so bisitahin nyo lang dyan. At message nyo po ako sa aking Instagram, ha. Maraming salamat po sa mga nagre-request na sa atin ito. May nag-request din po sa atin ng kwentong ito kasi, no. Anyway, ito yung question of the day natin. If given one chance, sabihin na natin kaya nga ng siyensya o kaya ng black magic ang bumuhay ng patay. Meron ba kayong mga yumaong mahal sa buhay na gusto nyong buhayin muli? At naniniwala ba kayo na naririnig pa tayo ng mga patay? Ako, sasagutin ko yung question of the day ko, hindi. Pagpahingahin na natin sila. Diba? Anyway, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.